hambog ng Sagpro Crew. Una sa lahat, gusto kong magpaalam, lalong-lalo na sa'yo. Dahil kahit saan ako mapunta, palagi mong hawak ang puso ko. Hindi ko ginusto ang ilayo ako sa'yo, mahal. Ngunit ito ang desisyon ng tadhana at may kapal. Alam ko din ako'y magtatagal sa lugar na to na kung saan wala ka. Kaya Hello guys! Welcome back to my vlog! So, it's a very great morning at nandito ako ngayon sa 7-Eleven dahil bibili ako ng something. As you know, 7-Eleven is part of the Filipino popular culture. Ay, dito pala yung friend ko na si Karen. Hi! Nandito kami ngayon sa 7-Eleven at na-feel na talaga namin yung Christmas spirit kasi as you can see, diba, may Christmas songs na all around. So, anong masasabi mo dito sa 7-Eleven, Karen? Masasabi ko talaga na ma-feel natin yung Christmas vibes. Kita natin yung mga designs at yung music. Tignan mo yan, yung mga designs sila ngayon. At nandito kami sa 7-Eleven dahil bumili kami ng drinks. Diba? May sasabihin ako sa'yo, Karen, na may mga questions ako na dapat natin answer. But before that, mag-tour muna tayo sa 7-Eleven upang makita ng ating mga viewers kung ano ang nandito. Hello mga ka-vlog! So, as you know, sasabihin ko sa iyo ang kasaysayan ng 7-Eleven. So, nagsimula ito sa Estados Unidos, which is 1927, sa Dallas, Texas. Hindi po ito tinatawag na 7-Eleven noon. Ito ay nagsimula bilang maliit na tindahan ng yelo ng Southland Ice Company dahil nagbibinta rin sila ng mga bigas, gatas at itlog para sa mga taong bibili ng yelo. Nagsimula ang konsepto na ito na isang convenience store. So ito kaya, di ba nakita niya talaga na convenience store talaga ito. Tinatawag itong totem stores dahil tote o bit-bit ang mga produkto. So, paano ito naging 7-Eleven? So, noong 1946, pinalitan ng pangalan ng 7-Eleven para ipakita ang bagong operating hours. So, 7 a.m. to 11 p.m. At that time, ito ang pinakabahabang store hours. Lumawak ito bilang global franchise. Kaya nandito na ito sa Pilipinas. So, maraming bansa rin na nag-franchise ng 7-Eleven tulad ng Japan, Thailand, Taiwan, at marami pang iba. So, paano ba napunta ang 7-Eleven sa Pilipinas? So, pumasok ito sa Pilipinas noong 1982 bilang Philippine 7 Corporation or PSC. Ang nagdala ng 7-Eleven sa Pilipinas, ito ay partnership sa pagitan ng Southland Corporation or US na may-ari ng 7-Eleven. So, noong 1982, nagbukas ang kauna-unang 7-Eleven sa Camias, Quezon City. So, paglago at pag-expand ng 7-Eleven. Noong 1990s, nagsimulang lumawak ang 7-Eleven sa Metro Manila. At pagsabit ng 2000 to 2010, naging isa sa pinakamaraming convenience stores sa bansa, kasama ng Ministop at Family Mart. So, makikita talaga ito kasi una talaga ang quality ng 7-Eleven ay ito ay accessible. So, kahit anong kailangan mo, meron din tayo for ng ass off. Diba? Makikita mo kahit ano talaga. Pagkatapos pag nagsusog ka, may mga canned goods. Diba? Ito talaga ay very, very convenient. So, let's explore more! So, ang 7-Eleven ay madaling puntahan at halos nasa bawat kanto. So, ito na 7-Eleven ay dito, doon? Malapit sa Lasal. So, maraming lungsod sa Pilipinas, may 7-Eleven sa tabi ng eskwelahan, opisina, terminal, hospital at residential areas. Dahil dito, maging default stop ito para sa mabilisang pangangailangan, pagkain, tubig, load, or essentials. So, makikita din natin ang mga kape dito. So, 24/7 ito na bukas. Ang lifestyle ng maraming Pilipino ay may night shifts. So, may Sa mga charger, guys. Talaga itong 7-Eleven natin. Nandito lahat. So, makikita tayo, like, nandito
dito talaga lahat ng pangkuyat ng mga pagkain, May mga snacks, na gamitin ginagamit sa pagkain, sa pagluto. At of course, mga classic na mga drinks ng Pilipino tulad ng Coca-Cola, Sprite, at Royal, at marami pang iba. Yes! Halik! Sana all bits in snack. So, ipapakita ko din dito. Wow, yun yung mga other- gusto ni Karana. Yeah, so aside from Coca-Cola, makikita din natin na dito mga beer na classic talagang iniinom ng mga Pilipino tuwing mga selebrasyon, kasiyahan. Yes. Kita mo dito. Mga At marami Sprite. ding tubig. May Cobra. Different flavors. So, bili na kayo. Ako pa hinihintay nyo. So, makikita talaga dito lahat ng mga pangangailangan ng mga Pilipino at pang araw-araw na buhay. So, yan lang sa 7-Eleven. Salamat! So, 7-Eleven noon, dito talaga lahat. Meron talaga silang convenience store. So, nandito, dahil mga bilihin, may mga skincare, at may mga hotdog, buns. Naging tradisyon na talaga ito ng mga Pilipino dahil pag nagugutom yung mga tao, bibili agad sila ng mga hotdog at mga buns. Na even ako, after run of Caroline, bibili ako dito ng sandwich para mag-snack. Ikaw din, mag-tour ka na naman doon. So makikita din natin ang mga pagkain sa mga aso. So marami tayong mabibili dito. At sa sinabi ni Precious ay makikita natin ang mga pagkain ng mga Pilipino tulad ng mga pan at ito mga drinks. You can see drinks, mga cup noodles. So makikita natin ito lahat dito sa 7-Eleven. So ito din, the chips and all of that. Hello din po. Nandito po yung rin, mga staffs. Napaka-busy po na ng ate. Diba? Napaka-amazing. Nag-hide si ate doon na may Santa hat. Ate, may tanong kami sa'yo, ate. Anong Hi, ate. Welcome to our vlog. Project din naman. Ate, kanang koan. How was your experience dito sa 7-Eleven? Kumusta yung experience mo? Gamitin hina kasi ang mga struggles lalaki na ay say one day happy meet sa ipon na ako ba kay 7-Eleven dito siya ko ang trabaho sa kanila sa lain na Yeah. Tapos 24 hours ate, no? yes 24 hours it mean I need fun Pero okay lang ang sweldo, ate. Okay na lang. Okay na lang. Sige, ate, thank you. Yeah. So, Meron ding mga ice cream. grabe ito talagang pangbato ng mga Pilipino, mga ice cream din. It's my personal favorite. Yeah, ano yung favorite flavor mo, Karana? Vanilla. Wow! Vanilla. Wow, 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 wow! My vanilla! So makikita din tayo ng mga tub na ginagamit ay pinapalit. Yeah, kung Ito birthday na, mo, bibili ka lang birthdays, dito. mga I-close mo na yan, te. Kasi wala tayong pambili. Tanan, dyan mo ka ng Tour, may mga gifts na pinta ng mga... Hello po, ito po si Teacher Glenn. Ito yung church plate namin, o diba? 7-Eleven, may mga interact ka. How convenient is 7-Eleven? Yeah. Anong masasabi mo sa 7-Eleven? Isa lang ang masasabi ko sa 7-Eleven na madali lang bumili ng mga bagay-bagay dito kasi nandyan lang sa tapat ng eskwelahan. Yes, period. Napakagaling mga teacher. Sige, Thank you po. Bye-bye. So, may Pasko pantry specials din sila. Guys, di ba ito yung mga gusto ng mga Pilipina? Oh, mga Korean foods. So talagang, Diverse talaga, hindi no? lang mga Filipino foods. kundi 7-Eleven mga- is a representation of diversity. Yes, Yeah. diverse country. Hi, Kuya Glenn. So, yes. May mga iba't ibang chocolates from different countries. Like sa Dairy Milk. So, yummy, guys. May Reese, may Hershey's. At ano pa ba? M&M's. Ano pa? Snickers. 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 Hershey. Ito yung Hershey. Sige ba yun? Tama ka ba? Yung malay ko. Hindi kasi nandito. Makikita din natin, ano ba yan? Hindi lang talaga ba? Ay, hindi ko talam. Jolly Ace. Jolly Ace. Jolly Ace.
At marami talaga mga gusto mo ng ginagamit weed? na mga makikita din natin yung Mr. Donut. Napakasaya talaga dito, guys. Hindi pa naman dito tumira. So mag-explore pa tayo. Ano pang mga pagkain? Ay, itong pagkain na favorite ko to. So yeah, makikita din natin yan sa mga iba't ibang bansa tulad ng Amerika. So nandito rin favorite yan sa 7-Eleven. Yes. Tayo. Diba? May bata ka, nandito yan. Para sa Gusto mo ng mga SPF versus White. Diba? Ang magaling. Mga perfume na bawal i-testing. Pwede mo lang sumot. Sa paglipas ng panahon, ang 7-Eleven higit sa naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Mula sa pagiging simpleng convenience store, ito ay naging simbolo ng modernong urban lifestyle. Isang lugar na laging bukas, laging abot kamay at laging maaasahan. At naging mahalaga ito, hindi lamang bilang tindahan, kundi bilang espasyo para sa mabilis na pagkain, tuwid, gutom na merienda, serbisyong pampinansyal at maging lugar ng pahinga para sa mga estudyante, manggagawa at sinumang abala sa buhay lungsod. So sa ganitong paraan, naging bahagi ang 7-Eleven ng kasalukuyang kulturang Pilipino na nakaugat sa pagiging praktikal, madiskarte at palaging on the go na pamumuhay ng maraming Pilipino. Yun lang po at maraming salamat, Miss Sheila! Bye-bye!